ating paksang tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa ugnayan ng kita, pag-impok at pagkonsumo. Dito ay matatalakay natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kita, pag-impok at pagkonsumo. Ang una dyan ay ang kita. Ang kita ay halagang natatanggap ng tao kapalit ng serbisyo o produktong kanilang ibinibigay. Ito naman, yung kita ito yung isinusweldo ng isang tao kapalit ng serbisyo na kanyang ibinibigay sa kanyang trabaho. Pangalawa naman ay ang pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan ng pag-iipon ng salapi upang magamit sa posibleng pangangailangan sa hinaharap. So itong pag-iimpok ay kailangan nating gawin para pagka nagkaroon man ng emergency ay meron tayong mapagkukuhanan ng pera. Susunod naman ay ang pagkonsumo. Ang pagkonsumo, ang pagbili at paggamit ng produkto o serbisyong magbibigay ng kapakinabangan sa tao. So ito naman yung pagkonsumo. Ito yung pagbili natin ng pangangailangan natin tulad ng pagkain at pagbili natin ng mga luho. At ang susunod naman ay ang pera. Ang pera, ito ay ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan. So itong pera ito naman yung kinikita ng mga nagtatrabaho dahil nagtatrabaho sila upang makabili ng kanilang pangangailangan. Tulad na lang ng mga pagkain, bahay, ganon. Tapos, kailangan sa paggastos natin ng pera ay matalino pa rin tayo upang hindi masayang at mawala bigla yung pinagpaguran natin. At ang panghuli naman ay ang investment. Ang investment, pagbigay ng pera sa negosyo. So, pag may pera, ngayon naman, ay dadako na tayo sa 6 habits of a wise saver. Una dyan ay ang kilalanin ang iyong bangko. Kailangan sa pagpili natin ng bangko ay dapat alamin natin kung sino nga ba ang namumuno nito. At para malaman natin kung legit ba or maganda ba ang serbisyong ibinibigay nila upang hindi masayang yung pera na ipagkakatiwala natin sa kanila. Ang pangalawa naman ay alamin ang produkto ng iyong bangko. Kailangan ay unawaing mabuti kung saan mo ilalagay ang iyong perang inipon. Huwag malilito sa investment at regular na deposit. Basahing mabuti ang copy ng terms and condition. Huwag mahihiyang linawin sa mga staff ang iyong gustong malaman at kung may hindi naiintindihan. Ang pangatlo naman ay alamin ang mga serbisyo at mga bayarin ng iyong bangko. Kailangan piliin dapat natin ang angkop na bangko para sa atin sa pamamagitan ng pag-angkop sa pangangailangan at itugma dapat ito sa serbisyo ng bangko. At alamin ang sinisingil at babayaran sa iyong bangko. Pang-apat ay ang ingatan ang iyong bank record at siguraduhin up to update. Kailangan ingatan yung mga importanteng bagay katulad ng bank book, ATM at iba pang record sa lahat ng oras. At kailangan i-update lagi ang inyong mga details para maiwasan yung pagpasa or pagbigay ng impormasyon sa ibang tao. At ang panglima
naman ay magtransaksyon lamang sa loob ng bangko sa otorisadong tauhan nito. Huwag mag-alinlangan magtanong sa tauhan ng bangko dahil sila na mismo ang magpapakita ng ID nila at proof ng iyong naging transaksyon sa bangko. Kailangan mong hingiin. At ang panghuli naman ay maging maingat. Lumayo o umiwas sa masyadong magandang alok para maiwasan yung paggastos nito. At sa kabuuan, ang sobrang interes ay napaka-delikado.